Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos at Duterte, lalong tumindi ang hidwaan. Malaking gulo nga ito matapos ipalabas ng DOJ sa pangunguna ni SOJ Rimulya na kausapin si Pangulong Marcos sa muling pagpasok ng ICC at posibleng pagpataw ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Kasama na si Senator Bato at BP Sara. Kaya naman, resback ni Senator Amy tungkol sa pagpasok ng ICC. Nalulungkot ako kasi palala ng palala ang hidwaan. Aminin natin, talagang anghang na ang mga salita at hindi na maganda ang mga akusasyon. Talagang pati si Senator Bato, sinasabi nila na damay-damay sa ICC, pati si Senator Bongo, pati si BP Sara. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na maintindihan. Akala ko talagang itatayo natin ang soberanya natin at hindi papayagan yung ICC. Pero kung minsan may mga press release na hindi ko maintindihan mula sa DOJ. Ganon din yung nangyari doon sa confidential funds at yung iba't ibang intel funds ng DepEd, ng OVP, tungkol naman kay BP Sara, tapos may inilulunsad pang impeachment complaint. Kaya ang pagdinig ko, talagang mas magiging mainit pa yan sa susunod ng mga kongreso at mga sesyon nila. Sana wag naman, kasi hindi naman ito ang kailangan natin, maibalik sa presyo ng bigas. Yan naman ang pinag-aabalahan ng taong bayan. Imbes na yun ang nangyari, mas lalo pang gumulo. May West Philippine Sea pa, may impeachment, may ICC, tapos lumabo pa yung bigas sa 60. Ayon naman sa mga Duterte supporters, hindi sila papayag na arestuhin ang dating Pangulo dahil siya lamang ang tunay na nagmamahal sa ating bayan. Dagdag pa ng mga Duterte, ito ang pasimpleng galaw ni Speaker Romualdez, First Lady Lisa Marcos at ang ating Pangulo para patahimikin na ang mga Duterte para masolo na nila ang pwesto at makamkam ang bilyong-bilyong pondo ng bayan. Po nasa kamay ng presidente ang issue na kung makikipagtulungan sa ICC o hindi. Yan po ay nakasaad na sa saligang batas. Tanging lokal na korte, tanging mga Pilipinong mga magistrado lamang ang pupwedeng magdesisyon sa mga krimen na di umani nangyari sa ating teritoryo. No? Paghihimasok po yan kapag nakialam po ang mga dayuhang mga hukuman. No? So ito po ay hindi issue of foreign policy. This is an issue of jurisdiction of Philippine courts, jurisdiction of Philippine investigators. So hindi lang po presidente ang may issue rito. In fact, pagdating po sa jurisdiction ng Hudikatura, tanging Korte Suprema lang ang magdedesisyon sa kanyang sariling jurisdiction at hindi ang presidente. So unfortunately po, mali po ang DOJ na ang desisyon in terms of cooperation ay nakasalalay sa presidente lamang. Ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC. Ito po ay desisyon ng Korte Suprema kung sino ang maglilitis sa mga krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Sa kabilang dako naman, sobrang saya ni dating Senador Trillanes sa naturang hakbang ng DOJ at ng Pangulo tungkol sa pagpasok ng ICC at pagkakaaresto kay Duterte. We're very happy with that development. But as like I always say, President Marcos sa ating tansya at di natin siya pinapangunahan, ang base natin, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. Yan po yun. Dagdag pa ni Trillanes, wala nang magagawa ang mga Duterte. Pero payo ng dating senador, lumayas na lang si Duterte sa Pinas at lumapag sa China para makaiwas sa ICC. Pwedeng maging magulo yan kung gugustuhin ng mga Duterte maging magulo. No? And remember, they're very much capable of doing that. Ngayon, ako ina-anticipate ko lang yung mga gagawin nitong Duterte camp. Baka magpa-file yan ng petition for TRO sa Supreme Court pag lumabas yung warrant to give them some time. Pero I am very sure it will be a very difficult time either way for them kasi the clock would be ticking. Mahirap yan either way for Duterte. Being a very paranoid man, the best scenario for him is to flee the country. No? Kasi hindi niya kayang maging kibuloy. No? Kung magtatago siya, madaling mahanap yan. So, you can basically rule that out. Ngayon, yung scenario na magtatago siya sa likod ng kanyang mga supporters, magbabarikada siya, pwede yan. No? Pero nakakapagod yun. And I believe yung pinaka-convenient sa kanya, yun ang kukunin niya, which is to flee the country. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang ang inyong opinion at ating pag-usapan. Congressman Busita, this is your turn. Okay, thank you, Mr. Chair.
Mr. Chair, meron lang po akong i-clarify sa COMELEC. Mr. Chair, kung mayroong election-related incidents at may lapses yung police, like yung pinag-uusapan po natin, na very clear na mayroong violation sa gun ban, may lapses ang police. Di po ba may kaso yon? Yes, sir. It may be subject for a criminal offense and or administrative violation po, sir. So like in Basilan, so far wala pang ginawa yung provincial director against his chief of police. Sino po ang dapat magsampa ng kaso doon sa police? Any interested party po, sir. Eh walang ibang interested. Is it the COMELEC or any interested party? May duty po ba yung COMELEC officer na siyang mag-file ng case? Sir, unfortunately, sir, the COMELEC has no motu proprio power po to file. So a paano po? case. Natanong ko po ito, Mr. Chair. Kasi wala pa po ako dito sa Kongreso, paulit-ulit na lang yung election-related incidents. So parang wasting time tayo dito kung hindi po ma-address to. Kasi sino kaya yung matapang na kakasuhan yung pulis? Dahil hindi ginampanan yung trabaho. So wala pong duty o responsibility ang COMELEC na aksyonan to, Mr. Chair? So before you reply or anybody, maybe you want to answer back, COMELEC. Before that, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Fidel Nograles at the 4th District of Rizal. Or maybe yung ano nila, higher ups have also the together also with the COMELEC. Kasi meron kayong committee dyan, di ba? Before proceeding with the election proper, yung tinatawag na committee on ban on firearms and security concerns. May committee yan eh. Composition yan is a Brigadier General from the sa AFP. So we can ask also the AFP and then the PNP and the commissioner of the COMELEC. I think this CBFSC. Yes, sir. Yes. have the power to method the penalty to this dereliction of duty of the PNP officers. Palagay ko under the resolution 10924, 10902 and 10918, naka-specify yan sa primer ng ng PNP sa AFP. Together with your committee, you have the responsibility under these resolutions. COMELEC. Yes, sir. Yung CBFSC po or yung the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ay created po. This is a tripartite committee po, sir, composed of the COMELEC, the AFP, and the PNP, sir. So what is the power of that the CBFSC? It includes also to penalize the non-action. Unfortunately, sir, Of the sa deputized present agency. resolution po, sir, wala pong motu proprio power po ang CBFSC to file a case po against yung malfeasance or misfeasance po ng ating mga deputized agencies po, sir. Also, that is what is lacking Yes, sir. in our procedure. So most likely, it must be included in your CBFSC the penalty as well or administrative offenses. You know why? Kasi nga, doon nakakalusot yung sinasabi ni Congressman Nataman that kung hindi na magkakaroon ng amicable settlement, wala na. Hindi na natatakot yung mga politician. Yes, Mr. Chair, the proposal will be duly noted po. We will submit po our recommendation po to the CBFSC for the approval po ng Commission and Bank po for purposes ng application po for future elections po, sir. Yes, Congressman Bosita. Balikan ko lang, Mr. Chair. COMELEC, yung po bang pinag-usapan natin na may gun ban issue, may violation very clear na ito ay election offense, ano po? Yes, sir. So, kung ganon, hindi ko lang malinawan bakit sinasabi po ninyo na hindi ninyo pwedeng wala sa jurisdiction ninyo na mag-file ng case against police na hindi ginawa yung trabaho. Mr. Chair, yung at present po dun sa resolutions po kasi namin, sir, wala pong motu proprio power po ang CBFSC or yung COMELEC po to file a case against po dun sa mga deputized agencies po namin, sir. Yung po ba, Mr. Chair, kailangan administrative offense po yun, di po ba? Yes, sir. If administrative offense po, sir, it is subject po dun sa concerned agency po, sir. For example po, yung airing
person po natin, sir, is from PNP, then the PNP, sir, should file an administrative case. Same with the AFP po, sir. So, Mr. Chair, malaking problema ito. Kasi, kung hindi ito ay address ng COMELEC, kung hindi i-address to Mr. Chair ng COMELEC, wala mangyayari, paulit-ulit lang talaga yan. Kasi, aminin po natin ang totoo, hindi siguro lahat, pero may mga chief of police, takot sa mayor, takot sa, especially pag nanalo na yung may offense committed. Kung walang gagawin Mr. Chair ang COMELEC dyan, expectedly, paulit-ulit na lang itong issue na to. Kasi sino naman yung matapang na individual na magkaso doon sa police na hindi ginawa yung trabaho? Mabuti lang sana kung every election-related incident may ganitong hearing. Other than that, parang kulang yata, Mr. Chair, yung trabaho ng COMELEC. Mr. Chair. Thank you.